Sa mga stuffed toy sa isang ukayan sa Dumaguete, may nakahalong hindi pa laruan, kundi isang sawa. Kita sa video yan ang pagsagip ng mga kawani ng BFP sa ahas. Tinatayang nasa 4 hanggang 5 talampakan ang haba ng sawa at tumitimbang ng halos 3 kilo. Ayon sa BFP, nauna nang napansin ng isang customer na may makinis na bagay sa kahon ng mga binebentang stuffed toys. Na-turn over na ang sawa sa DNR. Muntik mabagsakan ng natumbang pine tree ang ilang residente sa Baguio City sa gitna ng masamang panahon. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Sol? Ivan, dahil nga sa walang tigil na pag-uulan dito sa City of Pines, isang pine tree nga ang nabuwal kanina at humambalang sa kalsada. Bumigay na rin ang ilang riprap o retaining wall. Balot pa rin ng fog ngayon ang Baguio City, pero nagkukubli sa makakapal na ulap ang perwisyong dulot dito ng masamang panahon. Gaya sa Barangay Happy Hollow kung saan humarang sa kalsada ang isang dambuhalang pine tree. Bandang alas 10 daw ng umaga kanina nang bumagsak itong puno. Etong puno, nasa likod yan ng riprap na yan at bumagsak at humambalang dito sa kalsada. Kaya para tuluyang maalis na ito, ang ginawa ng mga otoridad, pinutol-putol na itong pine tree para maklear na itong bahagi ng kalsada sa Barangay Happy Hollow. Ikunento ng ilang nasa kalsada ang pagtumba ng puno, kasama na ang ilang nakaiwas na mabagsakan. Biglang tumunog yung kahoy. Takbuhan kami kanina o dalawa kami. Sobrang nervyos. Nanginginig. Yung nakita nga namin po yung pagbagsak ng kahoy, yung dalawang tao, buti na lang nakatakbo po silang. Hindi inabot. Hindi inabot. May crack ka na pong maririnig, tapos dahan-dahan na po siyang nagganon. May dumaan po na sasakyan, buti na lang po mas mabilis siya. Ayon sa City Environment and Parks Management Office, nakatagilid na talaga ang puno bago pa ang mga pag-ulan. Hindi maiiwasan ngayong malakas po yung ulan, yung bagyo po. Loosen yung soil, kaya ayun, yun yung isang cause. Nadamay rin ang isang poste matapos mabagsakan ng puno ang kawad. Yung poste nga dyan, medyo nag-crack na po, kaya nakiki-coordinate po kami sa Beneco na sana puntahan na po nila para ma-assess yung mga poste kasi natamaan po yung linya ng kuryente. Natatakot po kami. Siyempre po. Hindi na po kasi andun po kami sa taas. Ito lang istor ang delikado at saka yung nakaparada dito na sasakyan. Itutuloy pa kasi ito naman ang pangkabuhayan namin. Bago magtanghali kanina, binuksan muli sa mga motorista ang kalsada. Dahil pa rin sa walang humpay na pag-uulan, bumigay ang riprap na ito sa Cannon Road kung saan may mga nalaglag na bato. Sa kabila ng masamang panahon, may mga dumayo pa rin sa City of Pines. Sabi ko, God forbid, walang mangyari sa amin. So ganun lang ang isang OFW na naghahanap ng kasiyahan din. 4 weeks lang kami dito, but nung dumating kami sa since nung touchdown namin, umuulan na. Birthday po kasi ng anak ko bukas, so kahit umuulan, okay lang, go. As we observe these weekends po, sir, almost fully booked po tayo. Almost of our guests are families na galing po sa mga taga-baba, mga probinsya. May mga binaha pa rin lugar sa Baguio, gaya sa Nagilian Road sa Barangay Irisan. Sa parehong barangay, isang bahay ang nabagsakan ng mga natumbang kawayan, habang sa Camp 7, nasira na natumbang puno ang isang bahay. Sa Atok Benguet, dumalo sa kalsada ang mga maputik na tubig. Sa Mountain Province, nahulog ang malalaking tipak ng bato sa bahagi ng Bontoc Kalinga National Road. Pinag-iingat ang mga motorista sa banta ng mga pagguho. Nagpakawala na ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, halos maabot na ng 2 dam ang kanilang normal high water level kaninang alas 8 ng umaga dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Sa Lawag, Ilocos Norte, pabugso-bugso ang ulan mula kagabi, kaya apektado ang ilang motorista. Pero biyaya naman ang ulan para sa mga magsasaka sa palayan.
Ivan, ayon sa OCD Cordillera, tuloy-tuloy naman daw ang pagsasaayos sa mga istruktura gaya na lamang ng mga ganyang retaining wall na nasira nga dahil sa pagulan. Samantala, Ivan, alam mo, simula paggising natin kaninang umaga, abay walang humpay ang napakalakas na ulan na patuloy pa rin nating nararanasan dito sa Baguio City. Ivan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Marisol Abdurrahman. Pinabahang lumala ang baha sa Calasiao, Pangasinan sakaling tumaas pa ang level ng tubig ng Marusay Sinucalan River na ngayon po ay nasa critical level na. Ang sitwasyon sa Pangasinan sa live na pagtuto ni Sandy Salvato ng GMA Regional TV. Sandy? Pia, sa latest monitoring ng MDRRMO Calasiao ay nasa mahigit 8,000 individual na ang apektado nitong umiiral na masamang panahon at patuloy na pagtaas ng Marusay Sinucalan River. Umabot na sa critical level na 2.71 meters o 8.9 feet above normal level ang Marusay Sinucalan River sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa Calasiao Disaster Risk Reduction and Management Office, inaasahang tataas pa ang antas ng tubig sa ilog kapag dumaloy ang tubig galing sa upstream o mataas na lugar. Kung sakali, pinangangambahang lumala ang baha sa ilang lugar gaya sa Barangay Talibao. Binaha rin ang ilang lugar sa Barangay Mancuk. Sa tala ng MDRRMO, may pagbaha sa 14 na barangay sa Calasiao. May naitalang pagbaha sa kanilang lugar, although yung iba po dito ay doon lamang sa kanilang low-lying barangays, low-lying areas, at yung iba naman po ang pinakamalalim na naitala natin ay nasa 3 feet po. Kanina nag-ikot ang lokal na pamahalaan sa mga low-lying areas para tignan ang epekto ng nagdaang bagyong Maymay at pagtaas ng tubig sa ilog. Sa San Nicolas, sarado pa rin ngayong araw sa lahat ng sasakyan ang Villa Verde Road. Ilang bahagi ng kalsada kasi ang nasira ng mga bumagsak na bato at lupa. Patuloy ang assessment sa pinsala para sa kinakailangang hakbang sa pag-aayos dito. Sa Dagupan City, binaha ang ilang kalsada kabilang ang downtown area dahil sa pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Sa ngayon, humupa na ang baha sa Central Business District. Sa Barangay Maluwad, 11 residente ang nasa evacuation center. Lumipat ko dahil malalim na to sa amin. Patuloy tayo nagmo-monitor. Kinakausap din natin yung mga nasa low-lying areas. Pia, sa kasalukuyan ay nasa 9 feet na ang antas ng Marusay River dito sa Calasiao, Pangasinan. Above critical level na ito kung ikukumpara sa 8 feet na critical level. Above critical level na rin ang Sinucalan River dito naman sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, habang nananatiling nasa above normal ang antas ng mga kailugan sa Dagupan City, San Fabian at Mabini. Samantala, nananatili namang bukas ang mga evacuation centers dito sa probinsya ng Pangasinan. Pia. Ingat at maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Mala ghost town na po ang ilang kalye sa isang subdivision sa Hagonoy, Bulacan dahil sa bahang matagal ng pinoproblema roon. Isang Hagonoy sa mga pinaglagyan ng ghost flood control projects. At nakatutok live si Bon Aquino. Bon. Ivan, walang humpay ang ulan dito sa Hagonoy, Bulacan na nagpalala pa sa bahang ilang taon nang iniinda ng mga taga Mary the Queen Subdivision. Sa buong maghapon, mahina hanggang sa malakas na buhos ng ulan ang naranasan sa Hagonoy. Sa Mary the Queen Subdivision, Hagonoy, mula tuhod hanggang binti ang baha. Aakalain ding ghost town ang ilang kalsada rito, lalo't abandonado na ang ilang bahay. Isa lamang itong kalsada na ito dito sa Mary the Queen Subdivision na matagal nang binabaha. Ito pong bahang nakikita nyo ngayon ay 7 taon na raw hong namemerwisyo sa mga residente rito. Ayon nga po sa ilang mga nakausap namin, dito sa street na ito, 3 na lamang daw yung pamilyang natitira. At karamihan po sa mga homeowners dito sa subdivision na ito ay umalis na sa kanilang mga bahay. 2005 po ito na i-donate sa local government kasi nga po hindi na kayang i-develop ng developer. Kaya umaasa kami sa gobyerno na sana matugunan yung aming mga hinaing dito. Isa ang Hagonoy sa pinaglagyan ng mga guni-guning flood control projects. Kaya't pag tumaas ang kanilang mga ilog, lubog, lalo na ang mga mabababang lugar. Sa ilog, high tide po talaga siya. San Sebastian River at saka itong Halang River. Halimbawa nga kung ang pondo na nailaan para doon, siguro may iipsan yung aming mga problema. Sobrang ramdam po namin at talaga pong, kumaga, nung nasiwalat po yung nangyari yan, talaga pong nakakagalit dahil
Kumaga expect po namin is mababawasan. Hindi man po talaga totally mawala, is mababawasan man lang sana. Pero imbis po na mabawasan, mas lumaki pa po ang tubig dito sa amin. Meron pa ring nananatili kahit lubog sa tubig, gaya ni Tammy Centeno, stroke survivor at mag-isa na lang sa buhay. Ay mahirap talaga kasi palagi may tubig eh. Tsaga na lang ho eh. Paano pa yung mga gamit ninyo? Ay wala na ho, nalubog na lahat nung nakaraan. Ay iba, pinagtatapon ko na sa basura eh. Wala kayong mapupuntahan eh. Ang pamilya Jaime ayaw umalis dahil ito lang daw ang meron sila. Pagsisimba ka, pupunta lang palengke, napakahirap po talaga. Yung ibaba po namin, di na namin ginagamit. Na mga gamit namin nasa taas na. More than a year na po yun, di namin ibinababa. Mahirap po siyempre magtitiis ka. Pondohan na po yun for next year po. Gagawin po yung sa may Merda Queen po na yun. Itataas po yung kalsada po ng Merda Queen po. Iba, nakataas ang red rainfall warning dito sa probinsya ng Bulacan, pero dito sa Hagonoy ay wala pang inililikas ng mga residente. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung mahina hanggang sa malakas na pag-ulan. Ivan? Ingat, maraming salamat. Von Aquino. Nagpasiklab ng performance sa kanyang debut party si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso 4th Big Placer Princess Aliyah. Yan ang chika ni Athena Imperial. Looking like a real princess is Sparkle Teen Star and PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso 4th Big Placer Princess Aliyah sa kanyang 18th birthday celebration last night sa isang hotel sa Pasay City. Inalala ni Princess ang kanyang month-long planning for her special day. Habang nagtitaping nga po, since ayun, parang everyday palagi ako may ganap, hinahanapan ko po talaga siya ng time kasi po, syempre, gusto ko ako mamili ng color, invitation, ako din magsisend. So, wala po talagang tulog. Naging reunion ng PBB batch nila ang selebrasyon. Kabilang sa 18 roses ang male PBB housemates. 18 shots naman ang PBB girls. Kasama sa debut entourage ang ilang GMA executives sa pangunguna ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez and Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Dream come true ring naging mini concert niya ang pagdiriwang. Highlight sa performances niya ang debut single niyang Amba. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.